everyone. So, I am Lorraine Belaro from Batch 4. So, galit ka ba sa kasalanan or judgment? At ito ay matatagpuan sa scripture na Romans 2 verse 5 to 6. At ang concept po ng judgment ay God's judgment refers to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. Throughout Scripture, God reveals that He cannot tolerate sin. He must deal with it, whether in the form of personal rebellion or societal evil. His judgment is both present and future, sometimes seen in earthly consequences, and ultimately revealed at the final judgment. Yet in His mercy, God provided a way of escape through Christ, who bore the judgment we deserve. For the believer, judgment was satisfied at the cross. So dito po, pinapaliwanag sa atin ni Pastor Russell na or binibigyan yung knowledge po na dati po talaga sobrang lagamat ng kasalanan, pero dahil na sa Panginoong Diyos ay ibinaba niya ang kanyang anak upang akuin lahat ng kasalanan natin, at siya yung nagdusa sa cross at tinubos tayong lahat muli ulit. So of course, dun pa lang po sa pangyayari na yun, dapat maging grateful na rin tayo na of course tinubos na nga tayo ng Panginoon, tapos gagawa na naman tayo ng kasalanan. Though maliit man yan o malaki, is kasalanan pa rin yan, counted pa rin siya as sin. At kaya palagi tayong sinasabihan na we should always be mindful sa mga kilos natin, dahil ang lahat ng bagay na parang against or like ikaka-outcome niya is masama. Of course, kasalanan kaagad yun, dahil lagi naman tayong ginagay ng Panginoon Diyos. Hindi naman niya tayo pinapabayaan sa mga pangyayari sa life natin. And of course, dapat din palagi rin natin siyang ini-include sa mga decisions in life natin. Ang sa ganun, of course, nag-guide niya tayo. Nasusulat natin yung mga bagay na kagustuhan niya, ano na yung mga rules niya, at of course, yung bagay na makakapagpabuti sa atin. And the teachings here are that God is a righteous judge who cannot ignore sin. God's judgment deal with all sins and injustices. God provided Christ for us to escape judgment. So, di ba, kaya nga sabi ko kaganina, binigay na kanya kaisa-isang anak, which is God provided Christ for us to escape judgment. Kaya, dapat ibalit sa Lord yung lahat ng bagay na binibigay niya sa atin. Siyempre, hindi naman tayo pwede maging ambisado na tanggapan din ng tanggap, dahil ang napakadakila ng Panginoong Diyos, at ang gusto naman natin ay mapaputi tayo. Kaya, dito sa application, sabi, preach the gospel of salvation offered by Christ. Pray without ceasing for your family and friends, and prepare for the day of judgment by serving God. So, tinubos na tayo ng Panginoon Diyos, at muli tayong niyang kukunin sa araw ng kanyang judgment. Kaya, hindi man tayo safe ngayon, pero as long as gumagawa tayo ng kabutihan at sumusunod tayo sa kagustuhan ng Lord, of course, kung saan tayo papatungo. That's all. Thank you everyone, and have a great day ahead for tomorrow. Bye!